Everybody said that anybody could do the important things. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Ito po pala ang inyong kapatid sa pananampalataya, Brother Nelvin Alabanza from Peñaranda, Nueva Ecija. At tayo po ay isa pong church planter sa lugar na ito. At purihin natin ang ating Panginoon sapagkat ito pong ating church ay bagong tayo lamang nung 2018, mga kalagitnaan po, at tayo nakakapagsimba na dito. So pinapasalamatan natin ang lahat po ng mga nag-sponsor para po maitayo ang simbahan po na ito sa dako dito sa Nueva Ecija. Yung po mga babatiin natin ay mamaya po, babatiin po namin kayo pagkatapos po ng ating presentation. Sa ngayon ay magpo-focus po tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo po muna ay manalangin. O Panginoong Diyos, muli kaming lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at pagkukulang. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa gabi na ito na maunawaan ko po ang inyo pong mga salita nang sa ganun maunawaan naming lahat ang aming pong pag-aaralan ngayon pong gabi na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Law of God versus Law of Moses. Part 1 po ito. Ano ang pagkakaiba? What's the difference? So, meron po tayong part 2. Abangan po natin ito. Bali dito ay atin pong iintindihin sang-ayon sa banal na kasulatan dito sa Old Testament muna kung ano ba ang pagkakaiba ng kautusan ng Diyos at kautusan ni Moses. Kasi napapansin ko sa ibang mga sincere Christian ay hindi po nila masyadong nauunawaan ang kautusan ng Diyos at kautusan ni Moses. At ako noong una, syempre hindi ko rin ito masyado nauunawaan. Kaya sabay-sabay po tayong mag-aral ang salita ng ating Panginoong Diyos para maunawaan natin ano bang pagkakaiba nito. Kasi pagdating sa New Testament, mayroong binabanggit na ipinako na ang kautusan ni Moses. Ipinako na ang mga palatuntunan at mga ordinances. So ang palagay ng iba ay ipinako na rin kasama yung 10 utos. Kaya ang pangaral ng iba ay hindi na dapat nating gawin o sundin ang matandang tipan. Kasi ito'y inalis na ni Kristo. So dito, maiintindihan po natin kung ano yung binabanggit na kautusan nila Apostol Pablo at ng ibang mga New Testament writings na nawala na at inalis na sa panahon natin. Anong kautusan yung binabanggit na yon? Dapat ay maintindihan po natin ang pagkakaiba na ito. Kasi mas mahalaga po ito. Kasi kung hindi natin ito maiintindihan, maiiba yung ating pong paniniwala. At sigurado, isa rin po kayo sa makikipag-debate sa mga nasunod sa utos ng Diyos kung hindi natin ito mauunawaan. So, simulan na po natin. Pag sinabing the law of God called the 10 Commandments, yan ang ibig sabihin, 10 utos. Or, tinatawag din ito 2 tablets of the testimony. Or, sa Tagalog ay tapyas ng patotoo. Yan ang ibig sabihin yan. 2 tapyas ng patotoo, mga kapatid ko. So, yun ang ibig sabihin. Known as moral law. Kasi kaya moral law, kasi may ikinalaman ito sa iyong moral. Kapag 10 ang asawa mo, mababa ang iyong moral. So, ang sabi ng Panginoong Diyos doon, huwag kang mangangalunya. So, ito ay tungkol sa moral ng tao. So, ito rin ay tinatawag na the law of love. Kasi ang sentro po nito, nahahati ang 10 utos sa dalawa, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. So, ang sentro nito ay pag-ibig, yung kautusan na ito. At tinatawag din itong Decalogue. Yun namang the law of Moses, tinatawag po itong the book of the law o ang aklat ng kautusan. Ayan, pag sinabing aklat ng kautusan, law of Moses yun. Bakit? Mamaya makikita natin yan. Or tinatawag din itong Book of the Covenant o Aklat ng Tipan. Ayan, Aklat ng Tipan. Yan ay tumutukoy sa kautusan ni Moses. Also known as the Ceremonial Law and the Mosaic Law. Bakit Ceremonial Law? Sapagkat ito ay naglalaman ng mga kautusan kung paano ka maghahain ng mga handog na susunugin para ang iyong kasalanan ay mapatawad sa panahon ng Old Testament. Ayan, yan ang ibig sabihin niyan. Kaya ngayon, wala na, hindi na natin ginagawa yan sapagkat ang naging handog na ay si Kristo. Yan yung naalis. Uunahan ko na po kayo para maintindihan natin yung law of Moses ang naalis.
So iba yan sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. So unang sabi dito sa Galatia 3:10, sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. So ito'y palasak na talata sa Galatia 3 verse 10, ginagamit po ng mga antay sa kautusan ng Diyos sa Ten Commandments. Itong talata na ito para sabihin na kapag ka ikaw daw nasunod sa 10 utos, ikaw daw ay nasusumpa. Pero makikita niyo po dito sa Galatia 3:10 na may binabanggit ditong aklat ng kautusan. So, example pa lang po ito, no? Ano po yung aklat ng kautusan? Yun ay tumutukoy sa the law of Moses. So, hindi tinawag na aklat ng kautusan ang kautusan ng Diyos. Bakit kaya hindi tinawag na aklat ng kautusan ang kautusan ng Diyos? Yan, makikita natin dyan dito sa ating po mga differences ng law of God and law of Moses. Unang pagkakaiba, God's law was perfect when He spoke it and He added nothing more to His 10 commandments. So yung kautusan ay perfect ito at wala nang idinagdag pa ang ating Panginoong Diyos. Hindi katulad ng isang nangangaral na 11 na daw ang utos. Sinama ba naman yung baptism? So hindi ho ganon. Wala na pong idinagdag ang ating Panginoong Diyos dito sa 10 utos. Ito po ay perfect na kautusan ng ating Panginoon. Sabi nga po dito sa Deuteronomy 5:22, ang mga salitang ito ay sinalita ng Panginoon sa buong kapisanan ninyo sa bundok mula sa gitna ng apoy, sa ulap, at sa salimuot na kadiliman ng malakas na tinig. At hindi na niya dinagdagan pa at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato at ibinigay sa akin. So kanino ibinigay? Kay Moses. So ang sabi dito, isinulat sa 2 tapyas na bato at wala nang idinagdag pa ang ating Panginoong Diyos. Kaya makikita po natin dito, kailanman ay hindi ho tinawag na aklat ng kautusan ang kautusan ng Diyos sapagkat hindi po isinulat sa aklat ang kautusan ng Diyos kundi isinulat po sa 2 tapyas na bato. So hindi isinulat sa papel yung kautusan ng ating Panginoong Diyos kundi sa 2 tapyas na bato. So ang aklat ng kautusan, tumutukoy lamang po ito sa kautusan ni Moses. Pangalawa po, the 10 commandments were engraved in stone and called the 2 tablets of the testimony. So ayan po, ang kautusan ng Diyos ay isinulat saan? Sa 2 tapyas na bato. Sinulat mismo. Sino ang nagsulat? Ang nagsulat mismo ay ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi dito sa Exodus 31:18, at kanyang ibinigay kay Moses pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai ang 2 tapyas ng patutuo. So yan law of testimony. The 2 tablets of testimony o 2 tapyas ng patutuo na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. So notice mga kaibigan at mga kapatid, ang Diyos mismo ang nagsulat ng 10 commandments. Sinulat mismo ito ng Diyos sa 2 tapyas na bato ng daliri mismo ng ating manlalalang, ng ating tagapagligtas. So tatandaan niyo po yan mga kaibigan. While the law of Moses was written in Moses' hands writing. So yan naman po yung pagkakaiba. Ang kautusan ni Moses, si Moses mismo ang nagsulat. Ayan. Kaya malaki po ang pagkakaiba ng kautusan ng Diyos. Ang kautusan ng Diyos, ang Diyos mismo ang sumulat. Ang kautusan naman ni Moses, si Moses mismo ang nagsulat at isinulat niya ito sa mga scroll. Yun, aklat ang tawag natin pero ang aklat sa kanila nun ay scroll, mga papyrus. Ayan, wala pang katulad na aklat sa atin nung panahon na yun. So malalaki talaga yung scroll nila nun. Kaya yung Bible nila nun malalaki, mga scroll. Hindi katulad sa atin ngayon, nakakompile na. So, mabibit-bit mo. So, ayan po yung pagkakaiba ng kautusan ng Diyos at kautusan ni Moses. Sabi dito, at lumapit si Moses at isinaysay sa bayan ang lahat ng mga salita ng Panginoon. Notice na sa chapter 24 na po tayo. So, yung 10 commandments ay ibinigay sa
chapter 20. So, pag binasa nyo po yan hanggang 24, makikita nyo na po na pagkatapos na isulat ng Diyos ang 10 utos sa 2 tapes na bato, ay binigyan ng Panginoong Diyos si Moses ng espesyal na utos para po maingatan ang kautusan ng Diyos na 10 Commandments. Ito na po yung mga ceremonial law. Ito na po, basahin po natin. At lumapit si Moses at isinaysay sa bayan ang lahat ng mga salita ng Panginoon at ang lahat ng mga palatuntunan. So iba na po ito, no? Pag sinabing palatuntunan, ito na yung kautusan ni Moses na sinabi ng Diyos sa kanya na isulat. At ang buong bayan ay sumagot ng paminsan at nagsabi, lahat ng mga salita ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. So makikita niyo po dito, yung 10 Commandments ay hindi ipinasulat ng Diyos kay Moses, bagkus ang Diyos mismo ang nagsulat. Pero yung mga special na palatuntunan at mga seremonyal ay ipinasulat kay Moses. Kaya tinawag itong aklat o kautusan ni Moses. Kasi siya mismo yung nagsulat, bagamat ang Diyos ang nagsalita o nagdikta sa kanya. Verse 4, at sinulat ni Moses ang lahat ng mga salita ng Panginoon at bumangon ng maaga sa kinaumagahan. So makikita niyo po dito, no? Yung 10 Commandments, hindi sinalita ng Diyos kay Moses na sabihin sa mga tao, kundi isinulat muna ito ng Diyos sa 2 tapes na bato at ibinigay kay Moses at dinala doon sa mga tao. Pero yung kautusan ni Moses, ito'y sinalita ng Panginoon at ipinasulat kay Moises. Ito po ay hindi isinulat sa 2 tapes na bato, itong special law na ito na palatuntunan. At nagtayo ng isang dambana sa paanan ng bundok at ng 12 batong pinakaalaala ayon sa 12 lipi ng Israel. So, makikita niyo po dito na ang kautusan ni Moses ay hindi po tinatawag na kautusan ng Diyos. So, kundi ito ay kautusan ni Moses. Binigay ito ng Panginoon para maingatan ang 10 utos. Sumunod po, the 10 Commandments were placed inside the Ark of the Covenant. Dito naman tayo. Noong tapos nang isulat ng Diyos ang kautusan sa 2 tapes na bato, ang 2 tapes na bato ng kautusan ng Diyos o yung 10 Commandments ay inilagay po sa loob ng Ark of the Covenant. Kasi may pinagawa ang Panginoon na sanctuary. So, holy place, yung courtyard muna, tapos holy place and most holy place. Sa most holy place, nandun yung Ark of the Covenant, yung mercy seat. At sa baba noon, sa loob noon, nakalagay doon yung 10 Commandments. Basahin po natin. At kanyang kinuha at inilagay ang mga tabla ng patotoo. Ano nga po yung tabla ng patotoo? So, tabla ng patotoo. Ang ibig sabihin ng tabla ng patotoo kanina ay yan po yung 10 Commandments. Saan po nilagay? Sa loob ng kabahan o Ark of the Covenant, sa loob ng Ark of the Covenant. At kanyang inilagay ang mga pingga sa kaban at kanyang inilagay ang luklukan ng awak sa itaas ng ibabaw ng kaban. So, nasa itaas ng kaban ang mercy seat o luklukan ng awak na ito po'y sumisimbolo sa trono ng ating Panginoong Diyos. Gusto pa mapansin ko po sa inyo na yung kautusan ng Diyos o yung tabla ng patotoo, ayan, yan din yung isa sa mga tawag pa sa 10 Commandments. Saan po inilagay? Sa loob ng Ark of the Covenant. Pero yung kautusan naman ni Moses, saan naman kaya inilagay? Basahin po natin. While the book of the law, ano nga po yung book of the law? Ito po yung law of Moses, was placed on the side of the ark as a witness against Israel. So ito na po. Yung palang kautusan ni Moses, hindi po inilagay sa loob ng kaban ng tipan. Hindi nilagay sa Ark of the Covenant.
sa loob, kundi sa labas mismo, sa side ng Ark of the Covenant. So, hindi po nasa loob. Basahin po natin sa Deuteronomy 31:24, at nangyari nang matapos ni Moses na masulat ang mga salita ng kautusang ito sa isang aklat hanggang sa natapos, na nag-utos si Moses sa mga Levita na may dala ng kaba ng tipan ng Panginoon na sinasabi, kunin ninyo ang aklat na ito ng kautusan at ilagay ninyo sa siping ng kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos upang dooy maging pinakasaksi laban sa inyo. So ito pala mga kaibigan at mga kapatid, yung palang kautusan ni Moses na pinasulat sa kanya ng Panginoong Diyos ay inilagay po sa siping katabi ng kaban ng tipan, hindi po sa loob. So malaking pagkakaiba po yung kautusan ni Moses at kautusan ng Diyos. So yung kautusan ng Diyos nasa loob ng kaban ng tipan at yung pong kautusan ni Moses nasa loob. Kaya po yung binabanggit sa New Testament na nawala na, inalis na yung matandang kasunduan o yung Old Covenant, inalis na. Ang inalis po, hindi po yung kautusan ng Diyos, kundi yung kautusan ni Moses na nakalagay sa siping ng kaban ng tipan. At ito'y ano daw? Anong purpose ito? Upang maging pinakasaksi laban kanino? Sa bayan ng Israel. So ito na po yung tinatawag na kautusan ng sumpa. Na kapag sinuway mo, naroon yung mga sigilo na dapat sundin para maparusahan ng isang taong nagkasala. So, nakalagay din sa aklat ni Moses. Yan po ang naalis, yan po ang inalis na ipako sa krus sapagkat si Kristo na yung naging haing handog para sa atin. Hindi po yung 10 Commandments, yung pong ipinako sa krus. So, Mosaic Law contained civil laws and ceremonial ordinances. Ang sabi nga po dito sa Hebrew 9:9, na yaoy isang talinhaga ng panahong kasalukuyan. Ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain tungkol sa budhi na hindi magpapasakdal sa sumasamba. So, ito po binabanggit dito ni Apostol Pablo ay ang kautusan ni Moses. Palibhasa ay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iningatang hanggang sa panahon ng pagbabago gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Yan po ay nakalagay sa kautusan ni Moses at hindi po nakalagay sa kautusan ng Diyos. Ang kautusan ni Moses ay ito po yung mga palatuntunan na dapat gawin ng bahay ng Israel kapag sila nagkakasala sa Panginoong Diyos. Kaya nga witness against them. So, itong kautusan ni Moses ay guidelines nila para patawarin ng Diyos, kung paano patawarin ng Diyos at kung paano ingatan ang 10 utos na hindi sila magkakasala. So, it contains curses against those who did not obey the works of the law of Moses. Ayan. Ito pala, sumpa ang nakalagay doon sa kautusan ni Moses sa mga susuway sa kautusan ng ating Panginoon Diyos. Sa mga kautusan ni Moses, ang sino mang susuway ay masusumpa. Kaya nga sabi sa Galatia 3:10 kung namumuhay pa doon sa kautusan ng sumpa, sinusumpa yung mga nasunod. Yung pala yun. Yung pinagdidiinan pala ng mga New Testament Christian daw kuno, na New Testament lang daw sila at ayaw na nila ng Old Testament. Yun lang ang lagi binabanggit. Pero alam niyo po, sabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy 3:16, ang sabi doon, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan din naman sa pagtuturo at pagsasansala para sa ikatutuwid ng mga tao. So, ang sinasabi doon ni Apostol Pablo na lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ang binabanggit niya that time ay Old Testament. Kasi nga, ang Bible nila na ginagamit noon sa pagbo-Bible study ay Old Testament po. Ang matandang tipan po ang ginagamit nila, mga aklat ni Isaiah, ni Jeremiah, yan po yung Bible nila noon. Kaya binabanggit ni Apostol Pablo sa 1 Timothy na lahat ng kasulatan ay
kinasihan, ay Old Testament po ang binabanggit niya. Siyempre, lately, kasama na rin po doon yung New Testament kasi sila yung sumulat ng New Testament. Pero, in that particular context ng talata na yun, ang binabanggit niya na immediate context nun ay yung Old Testament na salita ng Panginoong Diyos. Kasi yun naman ang Bible nila sa panahon na yun Old Testament pa lang. Yung pang Bible study nila noon. So yun, naiintindihan po natin It contained curses against those who did not obey the works of the law of Moses. Sabi nga rito sa Deuteronomy 29:20, ay hindi siya patatawarin ng Panginoon, kundi ang galit nga ng Panginoon at ang kanyang panibugho ay mag-uusok laban sa taong yaon at ang lahat ng sumpa na nasusulat sa aklat na ito ay hihilig sa kanya at papawiin ng Panginoon ang kanyang pangalan sa silong ng langit. So matindi pala yung palang kautusan ni Moses, nagtataglay ng mga sumpa, nasusulat sa aklat. Nasusulat sa aklat. Ano yung aklat? Yun yung kautusan ni Moses. Hindi po yan yung kautusan ng Diyos. Ang kautusan po ng Diyos ay wala pong sumpa. Wala pong sumpa ang kautusan ng Diyos. Ang mayroon pong sumpa ay yung pong kautusan ni Moses. Yan. Nakapag lumabag ka sa kautusan ng Diyos, nakahanay doon sa kautusan ni Moses yung mga parusa na gagawin sa iyo. So yun, ganun po yun. Kaya po ang mga sumusunod pa sa kautusan ni Moses ngayon, nasa ilalim pa ng sumpa. Pero yung mga nasunod sa kautusan ng Diyos ngayon, ibig sabihin na kay Kristo kayo, tumanggap kayo sa ating Panginoong Jesus at sa ating Panginoong Diyos bilang personal na tagapagligtas. Yun po yung ibig sabihin. Sabi sa verse 21, at inihiwalay siya ng Panginoon sa lahat ng mga lipi sa Israel sa kasamaan, ayon sa lahat ng mga sumpa ng tipan na nasusulat sa aklat na ito ng kautusan. So ano binabanggit dito aklat na ito ng kautusan? Walang iba kundi aklat ni Moses. Kasi hindi sinasabi ng Bible na yung kautusan ng Diyos ay aklat ng kautusan. Kasi ito'y nakasulat saan? Hindi po sa aklat, kundi nakasulat ito sa dalawang tapyas na bato, yung pong Ten Commandments. Ngayon, ano ang matandang tipan? Law of God or Law of Moses? So, ang matandang tipan po ay tinatawag na Law of Moses. Hindi po ito yung Law of God. Bagkos, ang Law of God, yan po yung heart ng matandang tipan. Puso na matandang tipan. Kaya po, nagawa yung kautusan ni Moses para ingatan ang kautusan ng Diyos. Yan po yun ang ibig sabihin niyan. Kaya pinagawa ng ating Panginoon. Meron mga curses din sa aklat ni Moses kasi yun yung susundin kapag ka nasuway ka sa utos ng Panginoong Diyos. Nasa aklat ni Moses yung mga sumpa. Kaya yung aklat ng sumpa o yung kautusan ng sumpa, yun yung kautusan ni Moses at hindi po yung kautusan ng Diyos. Sabi sa 2 Corinthians 3:14, datapat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas sapagkat na hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatilis na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Kristo. So ito'y binabanggit nila na yung matandang tipan na naalis. Akala nila kasama doon yung kautusan ng Diyos. Hindi ho. Ang matandang tipan, yun po yung kautusan ni Moses. Hindi po yung kautusan ng Panginoong Diyos. Sabi sa verse 15, datapat hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moses, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. So kapag binabasa pa pala yung kautusan ni Moses at ginagawa pa ito, kasi si Kristo na nga yung naging hain, si Kristo na nga yung naging seremonyal, si Kristo na nga yung naging tagapagligtas natin. Kapag sinusunod mo pa yung kautusan ni Moses, nakatalukbong pa rin ang puso at ang mukha. Yun ang ibig sabihin nito. Yung mga Hintil kasi, mga Gentiles kasi, ay mga mga Hudyo, imbis na ang kautusan ni Moses ay maging guidelines para masunod ng utos ng Diyos, ginawa nilang tagapagligtas yung kautusan ni Moses. Kaya si Apostol Pablo ay binabanatan niya ngayon maging paniniwala ng mga Hudyo na hindi maliligtas sa mga gawa ng kautusan ng aklat ni Moses. Ayan. Kaya sabi niya nakatulukbong pa rin ang mukha ng mga
nasunod sa aklat ni Moses. At yung aklat ni Moses, hindi po yan yung kautusan ng Diyos. Kapag pinaulit-ulit natin paliwanag dito, ng aklat ni Moses ay iba sa kautusan ng Diyos. Ayan, ha? Makikita po natin, ha? Ang aklat ni Moses, saan po nakalagay? Sa labas ng tipan, sa katabi ng kaba ng tipan. Pero ang kautusan ng Diyos, nasa loob ng kaba ng tipan. So, yung placement, yun ang pagkakaiba. Ano pa po yung pagkakaiba nila? Yung kautusan ng Diyos, sino mismo ang sumulat? Ang Diyos. With His own finger. Pero yung kautusan ni Moses, o yung aklat ni Moses, si Moses mismo yung nagsulat. At syempre, yung una, na pagkakaiba ng kautusan ng Diyos at kautusan ni Moses, yung kautusan ng Diyos ay perfect at wala nang idinagdag. Pero yung kautusan ni Moses, ito po ay temporary lamang sapagkat may darating na talagang tagapagligtas, seremonyal. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Temporary lang ito. Noong si Kristo ay napako sa krus, wala na yung kautusan ni Moses. Pero yung kautusan ng Diyos, it is for eternity. It is forever. Kasi ito'y naglalaman ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Hindi po pwedeng mawala yun. Sapagkat ang Diyos mismo yung nagsulat. Ang Diyos mismo ang nagsulat ng kautusan niya. So para maniwala tayo na inalis ka ng Diyos itong kautusan ng Diyos, na Ten Commandments, dapat magpakita kayo ng talata na yung kautusan ng Diyos, binura mismo ng daliri ng Diyos. Kasi may mabasa tayo, ang Diyos mismo ang nagsulat sa tapes ng bato dapat may mabasa rin na kung talagang inalis ng Ten Commandments, binura mismo ng daliri ng Diyos. Walang ganun. Bagkus ito'y nanatili pa rin hanggang sa kapanahunan natin. So, sabi sa verse 16, ngunit kailanmat magbalik sa Panginoon ay maaalis ang talukbong. Kasi nga, bakit maaalis na ang talukbong ng mga lalapit sa Panginoon at magbabalik sa Panginoong Jesus? Sapagkat kinilala natin na siya yung tagapagligtas. At hindi makapagliligtas sa atin ng lubos yung mga aklat ni Moses. Ayan. At ulit na natin, ang aklat ni Moses, hindi yan ang kautusan ng Diyos. Bakit pa isinulat ang mga palatuntunan at kahatulan kung ito ay walang kinalaman sa kaligtasan? Ang 10 utos ay hiwalay sa palatuntunan at kahatulan. Nasulat sa bato ang 10 utos, samantalang ang palatuntunan ay isinulat sa aklat ni Moses para maingatan ang 10 utos. Yun pala ang ibig sabihin. Para maingatan ang 10 utos, ipinasulat ng Diyos yung aklat ni Moses. Mga palatuntunan yun, guidelines, paano at ano ang gagawin sa mga susuway sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, ito yung protection. Ito yung protection o bakod doon sa Ten Commandments para hindi malabag ng mga Israelites. Ayan po yun. Kaya ito ay ipinasulat ng ating Panginoong Jesus. Sabi sa Deuteronomy 4:13, at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan, na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatuwid bagay ang 10 utos, at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. So, at iniutos sa akin ng Panginoon ng panahong noon, na turuan ko kayo ng mga palatuntunan at mga kahatulan, upang inyong mga gagawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariin. So, makikita niyo po dito, no? Pagkatapos na isulat ng Diyos sa 2 tapyas na bato ang mga kautusan ng Diyos, tsaka pa lang po pinasulat ng Panginoon yung mga palatuntunan at mga kahatulan, yung mga ceremonial laws. Walang iba kundi yung mga aklat ni Moses. So, talagang makikita natin dito magkaiba. Kaya po magkaingat po tayo ng talata sa New Testament na pag sinabi ng Apostol Pablo na napawi na ang aklat ng kautusan, hindi po yung tumutukoy sa kautusan ng Diyos, kundi sa aklat ni Moses o kautusan ni Moses. Ang kautusan ni Moses, inalis na nang si Kristo ay ipako sa krus. Yung makikita po natin dito, no? Katulad ng si Kristo ay namatay, nung nawalan siya ng hininga, nalagutan siya ng hininga. Ito, ano ba ang nasira? Ang 2 tablets ng kautusan, o yung tapyas ng bato ba ang nasira na nandoon sa kabanang tipan? Kasi di ba, sa sanctuary, nandun naman ang kautusan Nandun po ang kautusan ang 10 Commandments, nandun naman, nasa loob ng kabanang tipan Tapos, sa sanctuary, mayroong kortina doon.
So, nung nalagutan si Kristo ng hininga sa krus, ano po yung nasira? Yung kautusan ng Diyos o yung kurtina ng templo na winiwisikan ng dugo ng hayop? Di ba napaliwanag natin yung tungkol po sa sanctuary? Doon po sa sanctuary kasi, yung holy place at most holy place, ang gitna po nun yung kurtina. So pag pumasok ka doon sa tabernacle na yon, meron po doong kurtina na winiwisikan ng dugo ng hayop. Ayan. Sumisimbolo ito na humihingi ng tawad yung tao na naghain ng hayop para sila ay mapatawad. So ngayon, nung napako si Kristo at namatay siya sa krus, ano po yung nasira? Yung Ten Commandments ba o yung kurtina? So ang sabi po, basahin niyo na naman po sa inyong tahanan. Kung may Bible po kayo dyan, alam ko po. Sa Mateo 27:51-53, nung si Kristo ay malagutan ng hininga, ang nasira po ay yung pong kurtina sa templo, nahati mula taas hanggang baba. Walang umati po noon. Bagkus nung sabay yun, nung nalagutan si Kristo ng hininga, sabay yun, napunit yung pong kurtina sa templo na napakakapal at napakalaki. Nagpapakita na yung pong ceremonial laws, yung paghahandog ng hayop, yung aklat ni Moses, yung kautusan ni Moses, ay pinawi na at nawala na. Hindi po nabasag yung pong Ten Commandments nung namatay si Kristo. Hindi po yun ang nasira. Hindi po nasira ang Ten Commandments doon sa kabanantipan, kundi po ang nasira ay yung pong kurtina. Nagpapatunay lamang nang namatay si Kristo sa krus, ang nawala ay yung pong ceremonial laws, yung kautusan ni Moses, at hindi kautusan ng Diyos. Kasi ang kautusan ng Diyos, dahil po sa pananampalataya, ang sabi dito, niwawalan kaya natin kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. So, ang kautusan ng Diyos ay pinagtitibay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero yung kautusan ni Moses, kapag ka yung ginawa, ang sabi sa Galatia 3, susumpain ka. Sapagkat hindi na yun ang sinusunod ngayon, kundi yung si Kristo na. Yung kautusan na ni Kristo na kung sino man naman ang palataya kay Jesus, maliligtas. At kalakip niyang namatay at muling nabuhay. Yung mga tatanggap kay Kristo sa pamagitan ng bautismo. Sabi sa Romans 7:12, kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. So, ang kautusan ni Moses, ito po ay merong mga sumpa. Ito po ay may sumpa sa mga tao na hindi susuway. Pero ang kautusan ng Diyos, ito daw ay banal, matuwid at mabuti. Yan. Ten Commandments ang binabanggit dito na kautusan. Wala namang binanggit dito na aklat ni Moses o aklat ng kautusan. Hindi po dyan binabanggit. Kundi bagkos, ang binabanggit dito na kautusan ay yung pong Ten Commandments. Akala ng iba kasi, ang grace o ang righteousness by faith sa New Testament lang matatagpuan. Nagkakamali po kayo pagka ganun. Ang righteousness by faith, ang biyaya, nagmula pa yan sa Old Testament. Narito po yung mga talata. Kasi noong nangangaral sila Jesus, nangangaral ang mga apostol tungkol sa righteousness by faith, tungkol sa biyaya, tayo ay naligtas. Saan nila kinukuha yung mga talatang binabanggit nila sa Bible study nila tungkol po sa righteousness by faith? Sa Old Testament nila kinukuha yun. Wala namang New Testament pa nung sila yung nagba-Bible study kasi sila nga yung New Testament eh. Nung nagba-Bible study sila tungkol sa biyaya, tungkol sa righteousness by faith, ang gamit po nila Old Testament. Ganito po. Ito po yung ilang mga talata. Sa Jeremiah 23 verse 6, in his days, Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely, and this is his name, whereby he shall be called the Lord our righteousness. So, sabi ni Jeremiah dyan, no? Ang ating katuwiran ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi ni Isaiah 64 verse 6, but we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags.
And we all do fade as leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. So, ang paggawa pala sa kautusan para ikaw ay maging matuwid, ang sabi ni Isaiah ay filthy rags, o basahan, ang ating katuwiran ay kasing dumi ng basahan. So, ibig sabihin, sa Old Testament pa lang, hindi rin sila agree doon sa own righteousness mo, o self-righteousness. Hindi rin sila agree sa paggawa mo ng mabuti, ikay maliligtas. Hindi po. Ang katuwiran, ang righteousness ay matatagpuan lamang po sa ating Panginoong Diyos, kay Jesus Christ. At yan ang tinuturo ng Old Testament. Huwag po sasabihin ng ibang mga aral na sa New Testament lang po nagsimula yung righteousness by faith. Nagsimula pa po ito sa Old Testament kasi, kagaya nga po na sinabi ko, yan po ang gamit nila sa pagbabible study. Isaiah 61 verse 10, "And I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God. For He had clothed me with the garments of salvation. He had covered me with the robe of righteousness." So, pawala-wala po yung ilaw dito sa Piñaranda. Nakakatakot pagka nawawala yung ilaw, no? Nag-brown out. So, tuloy po natin. "I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God, for He had clothed me with the garments of salvation. He had covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adornment herself with her jewels." So, napakalino dito mga kapatid at mga kaibigan, no? Yung robe of righteousness, ayan, no? Yung katwiran ni Kristo, yung katwiran ng Diyos, nagmula pa pala yan sa Old Testament at hindi lang yan nag-umpisa sa New Testament, mga kaibigan. So, nagkakamali tayo. Kaya nga sabi ni Paul sa aklat ni Timoteo na ang kautusan, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng ating Panginoong Diyos. So, yung Bible ay kinasihan ng ating Panginoong Diyos na mapapakinabangan natin. So, hindi po dapat natin itsipwera yung Old Testament. Kasi hindi niyo po maiintindihan ang New Testament kung wala ang Old Testament. Kaya ngayon maraming naliligaw. Biruin mo yung kautusan ng Diyos, inaalis ngayon. So, no wonder ang ating sanlibutan ay pasama ng pasama dahil hindi tinuturo yung Ten Commandments. Hindi tinuturo maigi yung kautusan ng Diyos. Ang bagos ang itinuturo pa ng mga nagpapanggap na mga pagkasunod ni Kristo daw, sinasabi na yung kautusan ng Diyos, wala na at lipas na. Maling interpretation sa banal na kasulatan. So mag-iingat po tayo sa mga bulaang tagapagturo na yun, mga kaibigan. Ano? So hanggang dito po yung ating pag-aaral. Meron pa po tayong part 2 nito. Abangan po natin mga kaibigan at mga kapatid. Aking pong binabati ang mga kapamilya natin, kapuso natin, sabihin yung mga kamag-anak ko po, ang Alabanza family, ang Magno family, ang kamag-anak ng aking sweetheart, sila Ate Maricris Banyares, ayan, sila Kuya Sam, sila Nanay Let, si Tatay Gardo, ayan. Din po ating binabati ang mga kapatiran natin sa South Nueva Ecija 1 and 2 sa pangunguna ni Pastor Peter Morala at Pastor Nelson Antonio, at din po sa West Cainta. Ang buong distrito ng Rizal 1 sa pangunguna ni Pastor PJ Salcedo. At syempre, ang ating mga pastor sa buong Central Luzon Conference. At ganyan din po, ang ating pong mga kapatid sa pananampalataya dito po sa Montalban. Yan, kaila Ate Sergio Degala. Yan, magandang gabi po sa inyo. Kay Kuya Roen Mugea, God bless sa iyo kapatid. At sa mga kapatiran natin dito sa Piñaranda, mga kapatid, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ang lahat po ng ating po mga kapatiran sa lahat ng dako, kayo patuloy na mag-worship sa panahon na ito na meron pong krisis sa ating bansa. At syempre, pagkatapos ng krisis, huwag natin kalilimutang magpasalamat at patuloy na mag-worship sa ating Panginoon Diyos. So hanggang sa muli po, abangan niyo po yung part 2 nito kasi tatalakayin naman po natin yung New Testament. At makikita po natin doon kung ano ang pagkakaiba ng
law of Moses and law of God sa New Testament. So dito, Old Testament yung ating pinag-aralan na mga pagkakaiba ng kautusan ng Diyos at kautusan ni Moses. Na yung kautusan ng Diyos, perfect at for eternity. Pero yung kautusan ni Moses, temporary lamang. Pag dumating si Kristo, wala na yun. Yung pong kautusan ng Diyos, nasulat sa 2 tapos na bato. Pero yung kautusan ni Moses, nasulat sa mga aklat. At si Moses mismo yung nagsulat. Pero yung kautusan ng Diyos, ang Diyos mismo yung nagsulat. Yung kautusan ni Moses, nakalagay po sa labas ng tipan, sa sitting ng tipan o sa tabi ng tipan. Pero yung kautusan ng Diyos, nakalagay po sa loob ng kaba ng tipan o sa Ark of the Covenant. So napakalaking pagkakaiba po. Yung kautusan ni Moses, naalis na yon nung napako si Kristo sa krus. Pero yung kautusan ng Diyos, nanatili pa rin ito na siyang pundasyon ng ating pong pananampalataya. Pundasyon natin para patuloy nating makita yung pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Makikita natin din yung karakter ng Panginoong Diyos sa Ten Commandments. At malalaman din natin sa Ten Commandments kung tayo ay nalilis ng landas o tayo ay nasa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So malalaman mo ang kalooban ng Panginoon kung nasusunod mo yung Ten Commandments. Pero kung lumalabag ka sa Ten Commandments, nawawala ka sa kalooban ng Panginoong Diyos. So yun, salamat po sa inyong pakikinig at God bless po sa lahat po ng mga kapatiran natin at sa lahat ng ating mga kaibigan. Bye-bye po!